Una sa lahat, mga kapatid, ang una-una kong ina-appreciate at ina-acknowledge ang ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Salamat sa lahat niyang kabutihan, mga kapatid. Hallelujah. Na ang Diyos sa buhay ko, mga kapatid, ilang beses ako nagbago sa Diyos, but ang ating Diyos na buhay never change, mga kapatid. Hallelujah. He is the Almighty God. He is a good God. Sa lahat ng title, ng mga gandang title, andyan sa kanya, mga kauturan. Ay. Sorry, mga kapatid, magpakilala po ako. Isa pala akong Ilonggo. So, praise the Lord. Kaya, sorry kung may magsabi akong Ilonggo. Pero understanding na tayo, mga kapatid. Kaya one spirit tayo. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang pangadwa kong mga kapatid, pangalawa kong mga kapatid, na papasalamatan ang atin mahal na pastor, mga kauturan. Since sa Grand Central, mga kapatid, 1995, ako tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Tapos sa Grand Central, mga kapatid, ilan-ilan lang kami noon. Praise the Lord. But salamat sa Diyos, mga kapatid, from 1995 hanggang 2024, mga kapatid, nakatayo pa rin po ako, mga kapatid, dahil sa kabutihan ng ating Diyos. Praise the Lord. Salamat, Pastor. Salamat sa iyong mga bilin. Salamat sa iyong pagtuturo. Dalawa kay Sister Nancy. Salamat kayo rin ang nag-brought up sa akin sa mga kapamaraanan, mga kapatid, kung saan nakapaglingkod rin ako sa Panginoon. Ang ating pag-alagad, mga kapatid, with my experience, ang pag-alagad natin ay kagaya sa pagluto ng pagkain, mga kauturan. Ang pagluto sa pagkain, mga kauturan, marami ingredients. Pero pag may nagkakamali ka ng ingredients, ang pagkain na yun, mga kapatid, hindi masarap. Praise the Lord. Ganon ang na-experiencean ko sa buhay ko, mga kapatid. Hallelujah, binibigyan ko. Pasalamat ang Diyos sa Diyos, mga kauturan. Mga kapatid, dahil I'm the witness, pina-experience niya ako, mga kapatid, sa kanyang kabutihan at sa kanyang kapangyarihan, mga kauturan. Mga kapatid pala. So praise the Lord. Kinakabahan ako. Praise God. From 1995, mga kapatid, to 2024, nasa akala nyo, diretso ako. Hindi po, mga kapatid. Ang dami kong nilikuan. Minsan kaliwa, minsan kanan, minsan diretso, mga kapatid. Ganon ang buhay ko. Huwag kayong tatawa, mga kapatid, na experience nyo ito. Praise the Lord. So, sa buhay ko, mga kapatid, na 95 hanggang sa ngayon to 2024, mga kapatid, hindi mo masabi na, parang on and off ako, mga kapatid, parang ilaw na hindi siya talaga forever siyang nakasindi. Mayroon siyang panahon, mga kapatid, na mamatay siya. So, ang aking paglakad sa Panginoon, ganun rin, saksi yan, witness, hindi ako magsinungaling talaga. Kaya diyan sila, mga kapatid, nakakita sa akin. But today, bago ko ituloy ang aking testimony, Pastor and Sister Nancy, sa aking mga leaders, patawad dahil ako nagpasaway minsan sa inyo. Praise the Lord. At least, binigyan pa ako ng Panginoon bumalik dito para humingi ng tawad sa inyo. Praise the Lord. I'm so sorry. I'm so sorry. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. Hinian ko ng tawad sa Diyos kasi sabi ni Sister Nancy na may konsensya. So yung konsensya na nagsasabi, marami kang pagkakamali, humingi ka ng tawad. So siguro yung pinabalik ako ng Diyos para humingi ako ng tawad, mga kapatid. Sorry, mga kapatid. But now, patuloy ako ngayon, new creation again, mga kapatid. Sa dinanas ko, mga kauturan, pinatikim talaga ako ng Panginoon ng isang palo, na palo talagang may lagob, mga kapatid. Ano nga? May pasa, mga kauturan. Ito, mga kapatid. Pero tapusin ko muna, Pastor, Sister Nancy, salamat sa mga leader ko, salamat sa pagpatawad, salamat sa lahat ng suporta. Praise the Lord. So, ipatuloy ko, mga kapatid, hindi ako mag-preach, mag-testimony lang ako, kasi hindi ba sinabi ni Pastor eh. Noong
2020 mga kapatid, ano yun? 2020. Pinalo ako ng Panginoon mga kapatid dahil ako stubborn, yung mapasaway. So, akala ko noon mga kapatid, kayang-kaya ko ng buhay kasi kumikita na akong pera. Gusto kong umalis, gusto kong bumili, makabili ako. But isang panahon dumating sa aking buhay mga kapatid. Na-diagnose po ako ng cancer. Parang gumuho ang mundo ko mga kapatid. Sabay yun mga kapatid na opera ako may cancer ako sa ovary. So, umuwi ako ng Pilipinas at doon ako nagpa-opera mga kapatid. So, siyempre, ang hinanap kong pera sa bulsa ko, wasak rin dahil binayad ko rin doon sa hospital. So, pinapakita lang ng Diyos na hindi mo kaya ang buhay mo. Buhay ko, hindi ko kaya, praise God. Kinuha rin ng Diyos ang aking kaunting naipon mga kapatid, but hindi pa nahinto doon mga kapatid. Ang dami ko pang struggle na pagdating ko pagbalik dito mga kauturan. Ay mga kapatid pala. Na-diagnose na naman ulit ako ng isang cancer sa lungs. Akala ko mga kapatid, mamamatay na ako. Kaya dalawang cancer na mga kauturan. Mga kapatid, ang inano ng Panginoon. But, hallelujah, hallelujah. Mga time na yan mga kapatid, sobra na ang ano ko kasi makarinig kayo mga kapatid ng cancer, nakakatakot yan. Totoo. Pero, ang naramdaman ko mga kapatid, may takot man ako mamatay, pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, wag mo naman ako patayin sa cancer. Patayin mo lang ako sa ibang bagay, wag lang sa cancer. So, mga kapatid, grabe ang depressed ko, na-opera ako dito mga kapatid. But sorry pastor na hindi ako nag-communicate sa inyo by the time. 2 years na nawala ako mga kapatid sa communication sa mga kapatid kila pastor. Dahil nagkaroon po ako ng depression, medical depression kasi ganun daw yun pag na-injectionan ka ng pang matapang na mga gamot, nawawala pati mind mo mga kapatid. Kalimutan ko na pati si Joseph, hindi ko na maalala. Marami ang mga, totoo mga kapatid, nag-struggle ako. Ang mga verses sa utak ko nawawala mga kapatid. Grabe ang pag-struggle ko mga kauturan. Ang pagdating na yan, pag-opera ko sa lungs mga kapatid, sabi ko ito na, 2 cancer na, buhay pa kaya ako nito. But praise the Lord, dito po ako nakatayo ngayon. Praise God, salamat sa Panginoon. So mga panahon na yan mga kapatid na opera ako sa lungs, 24 hours mga kapatid, hindi ako nakagising. Naghihintay lang naman ako ng boses. Lord, gusto ko gumising. Hindi talaga ako makagising mga kapatid kahit anong gagawin ko. So gising ang mind ko. At naghahanap ako. Sabi ko, nanalangin ako sa mind ko nga, hindi ako makagalaw. Sabi ko, Lord, magpadala ka naman ng tao na tawagin ang pangalan ko. Praise the Lord. So, dumating na mga kapatid, ang hapon, ang gabi, in-answer ng Panginoon ang prayer ko. Dumating ang amo ko mga kapatid doon sa hospital na sa recovery room. Tapos pagdating niya, tama-tama ang prayer ko, answer. Pangalan ko ang tinawag niya mga kapatid. Kag doon ako bumalik sa, nakagalaw na ako at nakagising ako mga kapatid sa pagtawag niya ng pangalan ko. Praise the Lord. So nalampasan ko na mga kapatid, in short, 2 cancer. Sa isip ng tao mga kapatid, o sa aking isip, ay wala ng hope. But our God, praise God, siya ang ating pag-asa mga kapatid. Doon, grabe ang depression na inabot ko mga kapatid. By the time after ng pag-opera ko, nagkaroon ako ng depression mga kauturan. Mga kapatid na ito, hindi ko nakilala. Daanan ko na lang sila. Ang ginawa ko, dahil sa tulong rin sa Panginoon, mga kapatid, nalampasan ko ito. Ang depression na ito, may mga panahon na pag tingin ako sa bintana, mga kapatid, may pumapasok na sa isip ko nga hindi ko ma-explain mga kauturan by the time. Pero ang ginagawa ko mga kapatid, dahil salamat sa inyo pastor, kahit nasa depression ako, ang mga salita, ang mga pagtuturo, hindi ko nakalimutan dito mga kauturan. Ang isang bagay, ang isa lang naglagay sa akin, dibdib mga kaputuran, ang takot. Kaya ang depression ng mga kapatid, nalabanan ko. Ang ginagawa ko, kahit hating gabi mga kapatid, umuulan man siya, tinatakbo ko yun mga kapatid hanggang lumanta ako. Pagkatapos, parang maramdaman ko na bumabalik ako sa
normal kong pag-isip. Pero nagtangka na mga kapatid ng ilang beses, but salamat sa Diyos, hindi niya pa hinintulot. Kung pinintulot niyo, hindi niyo na marinig ang testimony ko. Praise God. Praise God and thank you sa Panginoon. Hallelujah. Sa pagpunta, hindi ko rin nakalain mga kapatid na papunta ako dito. Ngayon, na-enjoy ko talaga. Miss ko talaga ang pagtatalon, ang pag-aawit, ang lahat mga kapatid. Dito kasi ako mga kapatid, na brought up na family. At nagpa-adapt ako doon mga kapatid. Pero pag nagpa-adapt ka, iba na naman na culture nila mga kapatid. Ang culture ko nga nilakyan, yun ang hinahanap-hanap ko mga kapatid. Kaya pagdating ko, excited talaga ako mga kapatid ko. So, pagpunta ko, hindi ko akalain na mapunta po. Kalooban ito ng Diyos mga kapatid para marinig nyo. Hallelujah. Nagpunta po ako dito para sa medical check-up ko mga kapatid. But salamat sa Diyos. Pinasaya talaga ako mga kapatid ng Panginoon na bago man lang ako makaalis sa earth na ito, pinaupo niya ako sa business class. Praise class. Sa 28 years ko dito sa Singapore, marami rin ako na kuha na sweldo pero hindi ko pa nasubukan ang business class. But, hallelujah, thumbs up talaga ako sa Panginoon. Nakaupo po ako sa business class, tinitingnan ko yung mga katabi ko. Wow, mga businessmen! Ang nakakatuwa dito doon, mga kapatid, kayo, walang stop na pag-serve ng pagkain. Pero pag-serve doon, marami rin ako kutsara. Hindi ko na tinitingnan ko muna yung katabi ko. Ano kaya ang una niya damputin? So, kay pareho kami pagkain. So, kung anong damputin niyo mga kapatid? Kasi tumitingin mo sa akin. Dinadampot ko man mga kapatid at ginagamit. So, sabi siguro nila, ito siguro businesswoman rin to. Yes, God! So, kung paano nila ginawa doon sa may business class ginawa ko, may cover ka dito nga napkin. Kinuha ko rin, kinubiran ko rin. So, naging ako, kagaya na ako sa kanila na isang milyonaryo sa pagkataon na yun. Naranasan ko mga kapatid, but salamat sa Diyos. But ang pinapasalamatan ko sa Diyos sa lahat mga kauturan, ang result ng aking medical result na natanggap. Kung sa exam pa mga kapatid, sa eskwelahan, na perfect ko ang test. Praise God. Praise God, Jesus. Pag-uwi ko mga kapatid, 2 years na, mag-2 years na ako doon. Sa June, mag-2 years na ako sa Pilipinas. Pag-uwi ko mga kapatid, dala-dala ko pa yung cancer seal. Sabi ng doktor ko, hoy, may dala ka pang, may buhay pa nga cancer dyan sa katawan mo. So umuwi ako mga kapatid. So ang ginawa ko, pinaalala ng Diyos sa Isaias 41, 10 ba yun o 13, sinabi niya, fear not. Hindi na ako natakot mga kapatid, kahit cancer. Sabi ko, tinanggap ko na lang. Sabi ko, mamatay naman talaga. Pero nagsabi naman ako sa iyo, Panginoon, na huwag mo ko patayin sa cancer. So, yun ang pinanghawakan ko mga kapatid. Hala, steady lang ako ng steady doon mga kapatid. Na umuwi ako na dala-dala ang cancer. Pero ngayon, ang lahat ng CT scan ko at test mga kapatid, the answer is no. Negative lahat mga kauturan. Ang buong, praise the Lord. Lord, ikaw ang binibigyan ko ng kalakasan, Panginoon. From here to here, mga kapatid, the doctor declares, I'm free. Praise God. So, huwag kayong matakot, mga kapatid, sa cancer. Huwag kayong matakot. Ang way lang natin, mga kapatid, kailangan lang natin mag-accept. Kasi may Diyos man tayo eh. Kung lumaban ka, wala ka pa rin magawa. Talo ka pa rin kung lumaban ka. So, yun ang time na, ngayon mga kapatid, yun ang pinakamasaya ko mga kapatid na iuwi nga tagumpay. Lalo na, ang pagdating ko rin dito, naramdaman ko ulit na naging apoy ulit ang aking puso. Hallelujah sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Yun ang mabilin ko mga kapatid. When the trials come. Sa ito lang na testimony, mayroon pa sunod. When the trials come,
Ano ba ang himuon natin? Trust the Lord. Kasi problema niya yan, mga kapatid, siya ang nag-create sa atin. So, siya rin may problema niya kung paano niya tayo gamutin. Praise the Lord. So, yun ang ginawa ko. Kinalma ko ang aking sarili. Namuhay ako as normal, mga kapatid. Normal na normal. Walang pera. Sige lang. Sige lang. Basta ini-enjoy ko ang bawat day na binigay ng Panginoon sa akin. So, salamat sa Diyos. Pagkatapos niyan, mga kapatid, tuloy rin ako nagsisimba doon kasi siyempre nagbago na akong mga kapatid kasi may cancer na ako. Eh. So, naging mabait na ako, mga kapatid. Halos lahat ng gawain doon, parang gusto ko pasukan, mga kapatid. Ganon pala yan, parang total, mamamatay ka nang gawin mo na lang ang lahat. So, hindi pala, mali pala yun, mga kapatid. Habang wala pa kayo cancer, gumawa na kayo. Kaya Lord. So, yun, clear na ako, mga kapatid. Kaya ini-encourage ko kayo, mga kapatid, dito. When the trials come. Sabi ng Isaiah 41, fear not. And trust the Lord. So, salamat sa Diyos. Andito ako ngayon, buo, mga kapatid, sa iyong harapan. May isa pang bagay, mga kapatid, ginawa ng Panginoon dahil sa simbahan, mga kapatid, dahil nga parang tingin ko sa sarili ko, new creation ulit ako pag uwi ko sa Pilipinas. So, lahat ng inoper na nila, ministry doon sa church, sinanggap ko. May lead of the usher, may kung ano-ano na lang, sige na lang ako, mga kapatid. May magwalis, lahat ginawa ko, mga kapatid. Kasi new creation daw ako noon. So praise God. But ang isang bagay, mga kapatid, ang binili ng pastor, hindi ko siya talaga nakalimutan. Ang sabi niya, kung saan kayong lugar, magpasakop kayo kahit ano kababa ang inyong posisyon. So naranasan ko, mga kapatid, magwalis. Maranasan ko maghugas ng pinggan. Sige lang, ministry pa rin yun. Mag-usher. But isang araw dumating sa aking puso na sobrang lungkot. Hinarap ko ng inong pastor ko doon. Pero talagang mahal nila po ako, mga kapatid. Iniyakan pa nila pagpunta ko dito eh. So sabi ko, pastor, prangkahin na lang kita, pastor. Kasi sabi ko, nagagawa ko naman lahat ang nagagawa dito. Pero nakaramdam po ako, pastor, ng pagkaburing. Boring talaga ako, mga kauturan. Pagkatapos simba, hindi ko maintindihan ang gagawin ko, mga kapatid. Talagang pinrangka ko sa at kinausap, pastor, boring ako. Hindi ko na feel talaga ngayon ang mag-upo na lang. Sabi ko, sa pag-upo ko, para walang purpose sa buhay ko. So nag-ask ako, mga kapatid, sa pastor. Sabi ko, pastor, please send me sa field. Praise God. So doon na, excited. So tuwang-tuwa ang pastor. Siyempre, nag-volunteer ka na sa trabaho na. Ang culture dito, mga kapatid, ang church na to, lagi may pinapanganak. Praise God. At yun, ang nadadala sa puso ko, mga kapatid, na may ipapanganak na mga kaluluwa. Praise God. Pagkatapos, mga kapatid, sinend niya ako sa field. Nag-start na ako sa patag muna. Wala na akong pinili, mga kapatid. Basta patag, basta nag-house to house ako. Nag-pray ako, mga kapatid, Lord, ipadala mo naman ako dun sa mga tao na pagkasabi ko, susunod agad. So praise the Lord. Ang nakakalungkot, mga kapatid, pinadala niya ako dun sa tuktok ng bundok. Sabi ko, ang sabi ko, mga kapatid, unfair naman ito. Sabi ko, ang sarap ng buhay ko nung galing ako Singapore, lahat na ko dito sa patag. Doon, pag-akyat ko sa bundok, 3 oras ang lalakarin ko bago ako makadating doon sa pinadalhan ng Panginoon sa akin, mga kauturan. Buti sana kung yung daan, mga kapatid, patag, may pag-anon. At nakahilang ulog ako sa motor namin, mga kauturan. Ilang tumba, mga katuran, ang motor. Pero salamat sa Diyos, hindi ako binali. Kasi alam niya, nawala na aakyat sa bundok. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. So mga kapatid, may ipakita ako sa inyo. Kung matulungan ako nila ni brother. Ay, yung bundok, mga kapatid.
puti nga na, oh. Suba na sang Ala River. Praise the Lord. May pakatunga-tunga mga Ikson. Ang amo niya arakyan. Kasi yung nagbibideo niyan mga kapatid, pagod rin kay sa ganun kataas ang inamin inakyat. Tawangan mo arakyan, mga sip-sipon mga 3 kilometro pa. Ang amo na lakarin mga Ikson. Oh, hallelujah. Maano siya mataas mga kakapatid? Ito ang na mga Ikson, no? Ulaging araw nga, ulagi sa gasadla, gasiga ang adlaw. Yan ang ano, So, yun na. Yun na mga kapatid ang dinadaanan namin pa. Next slide. Yan ang lasang, mga Ikson, lasang na siya. Yun sa bundok na yun mga kapatid na nag-struggle kami lakad, marami doon kaluluwa. Praise God. Turog ba ng kalabaw? Liguan ng kalabaw. To follow Jesus. Praise God. To follow Jesus. I've decided to follow Jesus. So, please next slide. Pakita ko lang mga kapatid muna tapos kwento. Ayan. Brother. Ayun ang dinadaanan namin mga kapatid. Tingnan niyo po, grabe ang challenge sa aming dinadaanan. Natutulo ang luha ko mga kapatid. Praise Makarating God. kami na kung saan gagawa ng church mga kapatid. Tingnan mo ang mga dinadaanan. Diyan kami nag-umpisa magawa ng church mga Samahan, kapatid. Mga kapatid. Nagakarga sila mga kapatid ng amon mga dala para amon kakainin sa good for 5 days. May mga dala pa kami mga kapatid na panglagari sa kahoy. O tingnan niyo mga kapatid, halos hindi maka, ang motor. Ginauyatan ginila kay kung hindi sa dalom gid siya. Sangbangin matupa. So amo na mga kauturan, challenge para sa amon sa bundok nga ini. Kay ini nga bundok mga kapatid. Ilonggo yan. Marami rin sa mga kalag nga nagahulat Praise God. sa salita ng Panginoon. So, ang dinadaanan namin mga kapatid, mga maisan at saka yung dinadaanan namin, sobra gid. So, diyan mga kapatid, hinto ko muna. Diyan talaga mga kapatid, grabe ang luha ko mga kauturan. Kasi by the time na naabutan kami ng ulan, nung una medyo masaya pa kami kasi wala pang ulan, hindi pa madulas at hindi pa na malagkit ang mga lupa. Nung dumating ang ulan mga kapatid, nasa kalahati pa lang sa kami. Ako mismo parang susuko ng mga kapatid. Umiyak talaga ako mga kapatid. Sabi ko, Lord, very unfair naman. Bakit dito mo ako dinala? Senior na ako. Kasi wala akong nagreklamo kaya hindi naman ako binigyan ng Panginoon ng sakit na tuhod, sakit na dapa-dapa o sakit na Pero by the time sa pagod ko mga kapatid, sa paglalakad, nagreklamo talaga ako. Sabi ko, Lord, bakit sa edad ko pa ito mo ako pinadala? Sana nung bata-bata pa. But praise God, hindi ako but masaya mga kauturan, nakarating kami. Hallelujah, sa lugar na yan kung saan nagagawa kami ng church. So, please, next slide. Nakita niyo mga, ato na yan ako mga kapatid. Yay! Praise the Lord! Ganon mga kapatid, kinukuha ko lang kahit nakabod, sasayaw kami habang naglalakad, nagpupuri sa Panginoon, praise the Lord. So, talaga ng daanan namin. Tingnan niyo mga kapatid, pataas yan. Next slide ulit. Pakita ko lang sa inyo mga kapatid kung gaano kahirap ang dinaanan namin bago kami doon. Iyan ang mga tao namin puntahan mga kapatid. Isang tribo sila, ang tawag doon, Tibuli tribe. Ay, namin niyo!
Yun ang damit nila mga kapatid. Yun ang damit nila. Yun. Sila, puro tribo sila doon mga kapatid. Tribo sila. May mga costume silang mga kapatid talagang na para sa kanila tribe. At silang mga tao, mga kapatid, ay may iba rin silang lingwahe na hindi natin maintindihan talaga. Kung maintindihan yung Malay, ang Indonesia, pero ito hindi kayo makaintindi. Mag-search kayo ng language na Tibuli, mga kapatid. Iwan ko lang kung intindihan nyo. Praise the Lord. Yan ang mga bahay nila, mga kapatid. At yun, doon kami nagluluto ng pagkain kasi alam niyo mga kapatid, ang ibang nagsisimba doon, naglalakbay ng 1 oras mula sa kabilang bukid at pupunta doon sa church. So ang ginagawa namin mga kapatid, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon mga kapatid, pinuprovide niya palagi na makadala kami ng pagkain para uuwi yung mga nagsimba na hindi gutom. Praise God. Kahit minsan mga kapatid, pagdukot ko ng bulsa ko, medyo sobra nakababaw mga kapatid, pero pinapalalim ko lang para may madukot. So praise God, ba't hindi nabigo mga kapatid ang Panginoon mag-supply? Every week nakakadala kami ng pagkain para sa kanila mga kapatiran. So praise God. Andyan sila. So nandyan na kami mga kapatid kasi wala pang church, sa puno kami ng kahoy. Kahit saan naman. May Diyos man. Sa puno, sa kahoy, praise God. Andyan kami sa puno ng kahoy, mga kapatid, si service. Nung umpisa na yun, isang grupo lang yan, pero may iba pang grupo, mga kuturan. So doon, mga kapatid, matawa ka dahil, Kaya God, Lord Jesus, hallelujah. sige, mo na kasi ayaw ko na marinig nyo kung ano. So, yun mga kapatid, ginagawa ko kasi uhaw na uhaw ang mga tao, mga kapatid, na lapatan ng kamay ng isang para ipanalangin sila mga kauturan. Sa puno kami ng kahoy nagsisimba mga kapatid, pero minsan sa puno kami ng kahoy nagsisimba, umuulan. Kung minsan, andyan na sa kalagitnaan ng takbo na lang kami kapatid para wala sinulingan. So na interrupt ang gawain ng Panginoon kung mag-ulan. So ang ginawa ko mga kapatid, nagplano ako, nagpagawa kami ng trapal. Yung may bubong lang kami, sa slide. Paki-slide please, thank you. So andyan na mga kapatid, yung trapal na Amon Comfort. Hallelujah. Praise God. So yun na, nakapagsamba na kami ng maayos kasi kahit umulan, tuloy-tuloy ng mga kapatid, hindi sa puno ng kahoy. So praise God, yan na ang mga ngayon, pero umpisa pa lang ito mga kapatid, itong unang-una namin nga ng service. So next slide please. Ito na mga. Ganun din po pa ngayon, Panginoon. May mga, hallelujah, may mga ginapangayo sila para kasing-kasing Panginoon. So praise God, ayan sila mga kapatid, pag sinabi mo prayer, grabe talaga, nakayuko sila mga kapatid kahit hindi sila marunong manalangin. Naghihintay lang sila ng aking panalangin mga kapatid. So praise God. So next slide please. So pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid kasi na-excited ako sa mga ginawa ng Diyos. Ayan na naman mga kapatid, may 12 yata dyan na baptize. Praise God. Pero mga kapatid, kayo ba papayag sa liguan ng kalabaw? Liguan ng kalabaw yung mga kapatid, lang namin, hinaraan nga lang namin putik para yung tubig magpundo. Pero talagang pinaalis namin ang kalabaw dyan para sa Sa bukid kasi mga kapatid, tuktok ng bukid yan eh. Mahirap ang tubig to talaga doon. So, inagaw namin muna sa kalabaw, hiniram namin para may baptismuhan. But praise the Lord mga kapatid. Sige, stop natin muna. May kwento lang utan kaunti. Praise God. Sa time na yun mga kapatid na nabaptismuhan doon sa liguan ng kalabaw, siyempre, minsan gusto ko rin mag-post. Sabi nila, huwag ka daw mag-post kung ano ka kaganda, kung anong kinakain mo, i-post mo daw yung hallelujah sa gawain ng Panginoon. So, tinry ko mga kapatid na post yun, ang na-post kong sa bautismo. Praise God mga kapatid. Dahil sa pag-post ko,
may tumawag at may nag-text sa akin. Sabi niya, hindi ko siya ka-close ng kapatiran galing dito. Andun siya ngayon sa Canada, Sister Rose. Tapos, Sister Rose, nang nakita niya yan, ang post na yan, tumawag at nag-text, Sister Marita, ang tagal ko nang pinanaginip yan kung saan talaga lugar niyan. Andyan lang pala sa iyo, sabi niya gano'n. Hinahanap ko yun akala niya daw sa Bisaya, pero nandun pala sa Mindanao. Praise the Lord. So dahil doon sa nakita niya mga kapatid, sinabi ko, parang nahiya man ako sabihin, hindi ko talaga sinabi dahil nahiya ako. But wala na akong sinabi mga kapatid, sabi niya, Sister, wala kayo church dyan. Sabi ko, wala nga. Sabi ko, ang hirap nga kaya walang church. Sabi niya, alam mo sister, bago ka nagsabi sa akin, nakakuha na kami ng ambag-ambag para ipadala sa iyo. Praise the Lord. So nakatanggap ako agad. Praise the Lord. Nakatanggap agad ako mga kapatid ng 24,000 from Canada. Praise God. So pagkadating ng 24, nagpalagari kagad ako ng mga kahoy ng mga matitibay, mga kapatid. Ginawa ko ng poste pa lang. Sabi ko, Lord, poste pa lang. Tinitingnan ko, poste pa lang. So, totoo mga kapatid ang ating Diyos. Tama yung sinasabi niya, seek ye first His kingdom and His righteousness. Kaya ang lahat ay ibibigay. All, mga kapatid, all sa English, sa Tagalog, lahat. So, sa Ilonggo, tanan. So, may bilin pa ba na? Kay tanan. Lahat. All. Lahat, mga kapatid, na pangailangan. Sa gawain man niya at sa iyo, idadagdag ng Diyos. Basta unahin mo ang kaharian niya. So, tinitingnan ko mga kapatid ang poste. Nag-pray na naman ako. Sabi ko, Lord, sino naman kaya lalapitan ko para malagyan ito ng balayan? Ano nga balayan? Hindi pa sa bubong, yung... Yan. Sabi ko, Lord, sino naman kaya lapitan ko? Nalala ko may alaga pala ako sa Indonesia. Sabi ko, noon nagtulong ako, ngayon naman ako maningil. So, ang ginawa ko mga kapatid, ako nagtulong rin noon. Ano naman hindi ba, may principle basta magtulong, may aanihin ka, may babalik. So, lapitan ko yung alaga ko, sabi ko, hindi naman ako nang hihingi ipapambili ko ng pagkain ko, hihingi ako para sa gawain ng Panginoon, please tulungan mo ako. So sabi niya, sige, ilapit kita kay si Pastor Larry, kung kilala si Pastor, kilala si Pastor Si Pastor Larry, nilapit niya ako doon mga kapatid. So praise God, na-approve, na balaya na, nakabili na ako ng kalahati na euro. May bubong na kalahati. Doon na kami nag-worship sa kalahating bubong. So, praise God. So, dahil sa post naman may nakakita na naman na, Sister, wala pa pala isa palapag palang bala na bubong. Sister, oo nga, kasi wala pinanay. O sige, padalhan kita. So, pinadalhan ulit ako ng kalahati sa bubong. So, buo na ngayon mga kapatid. Nakita niyo, buo na siya. So, praise God. Yun talaga mga kapatid na ang Diyos natin, hindi siya pa-excited niyan tayo mga kapatid. Una ba, haligi. Mga dalawa naman, balayan. Mga dalawa, kalahating bubong. Pangatatlo, binuo niya mga kapatid. Praise God. So may madaling magsabi mga kapatid, may nagbigay naman. Sabi ko, Lord, sa bundok na ito, wala naman ko nakakita dito simento nga sahig sa church. Sabi ko, patikmin man natin sila mga Panginoon sa mga sahig na makatalon sila sa simintong sahig. So, may nagpadalaw na mga kapatid sa may sahig. At so, ngayon, ang pulpit namin, ang floor, siminto na rin mga kapaturan. Hindi na siya Doon, pag nagpuri kami na wala pang sahig mga kapatid, ang usok mga kapatid. Kasi maalikabok. Ba't purihin ang Diyos mga kapatid? Nagsisimba na rin kami sa simento ngayon. Dahil sa kabutihan ng ating Diyos. Salamat sa Panginoon. So, yan mga kinukwento ko mga kapatid sa inyo, yun ang mga naranasan ko, yung church na yan. Kasi wala pa ako 2 taon doon, but ang Diyos mga kapatid, patuloy na nag-supply. At alam ko mga kapatid, may supply pa rin na darating mga kauturan, na mabuo yung church na yan. So, kung pwede ulit mo please, pag ulit ang... Ayan na kami mga kapatid. Sister Nance, ito yung speaker mo. Oh. Praise God. Thank you, Jesus.
Walay sama, kanimo kagamhanan. Ito kapatid, ay asawa. Walay alam. Sister Nan, ito yung long sleeve na pinadala mo. Ito yun, damit. Ito yung mga sinusuot nila. Galing sa box. Ayan o, naka-long sleeve na sila. Guwapo rin sila naka-long sleeve, no? So, please God, naka-long sleeve. Mga kapatid, tingnan nyo. Galing yan dito Singapore. Thank you. So, please God, paki-slide ulit. Ayan, asawa ko. Ay, hindi na. Sister Nance, ito ang kape mo. Thank you sa kupe. Ito ang kape na pinadala nyo. Ang ginawa ko mga kapatid, kasi never pa sila nakatikim ng branded na kape. 3-in-1. Ang ginawa namin, binalot namin mga kapatid, apat-apat parang lahat makainom. Yun, binigay namin ng kinabukasan mga kapatid. So, ma-appreciate mo mga kapatid, totoo. Yun ang mga tao na masarap tulungan. Kasi ina-appreciate nila kahit ano lang kasimpleng bagay mga kapatid, ina-appreciate nila at sabi nila napakasarap pala ng branded na coffee galing Singapore. So praise God. Paki ulit next slide please. Thank you. Ito naman mga kapatid, bago ako umalis, walang tubig doon sa Turugban. Naghanap kami mga kapatid doon sa gitna ng gubat para lang makapabaptize dito. 1 oras at kalahating nilakad namin. Parang ganun. But because there is an urgent, mga kapatid, na magpabaptize, ginawa namin mga kauturan. Inasahod namin yung tubig galing sa gitna ng kagubatan yan. So praise God. Lord, hallelujah. So sa next pa ulit. Yun mga kapatid. Ang sarap dyan, malamig. So, praise God. Yun ang ginawa na talaga ng Panginoon. Very exciting at natuwa talaga ako mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ito na kami ngayon. Nagsisimba. Praise God. O, next slide. Yun na pang church sa amin mga kapatid. Kumplito na ang ano. So, kumplito na siya. May bubong na. May simento na. Tapos, ang haligi niya mga kapatid, siguro 20 years, hindi pa yan maano dahil ano siya, malalaking puno na ni tumba namin kagin ano. Pero mga kapatid, sabihin ko to sa inyo ha, praise God. Hindi ako nagsasabi at kinuwento ito sa inyo upang ang aming church may bubong, may simento. But minsan mga kapatid, dahil sa walang dingding, may mga pumapasok na ibon. Mga ibon or animals. Imbis na nagpupuri ang mga tao, may butterfly, nakatingin doon. So grabe ang distraction mga kapatid ko. So sabi ko, Lord, mag-pray ako. Sabi ko, binigyan mo akong haligi, binigyan mo ako ng bubong, binigyan mo ako ng semento, binigyan mo ako ng... Sabi ko, Lord, ang dingding naman. So praise God mga kapatid, sa dingding, may nag-donate naman mga kapatid ng 5,000. Pinagawa ko ulit, pinaano ko ng kawayan. So lahat ng mga materyales sa dingding at saka good news, ang gumawa pa yun doon mga kapatid, yung isang pastor doon sa simbahan sa kabila. Tapos sabi, bigyan ko kayo ng decorative bamboo sa inyong church. Sabi ko, sige pastor, good. Sabi ko, so, kumplito na mga kapatid ang materialis para sa dingding. Ang hindi lang kumplito, mga kapatid, pambayad sa libor. But praise God, mabuo siya itong May. Praise the Lord. At ang good news, mga kapatid, sige, tapusin ko na lang, brother, pakiano lang, wala na. So, ayun na mga kapatid, ang naging resulta. Siguro mga 70 na ang nabaptize doon. So, within, praise God. Ginsimulan ko lang yung mga kapatid, mga October, kasi nagba-Bible study ako sa iba-ibang lugar. 3 lugar ngayon ang open ko ng Bible study sa atin ang galing na pagtuturo, mga kapatid, kahit ang pastor ko, ito gamitin mo. Paulit-ulit ko mga kapatid, hindi ko talaga maintindihan, sabi ko. So, yun ang ginamit ko, ang ating GPR, mga kapatid. Grabe ang liwanag, mga kapatid, ang mga tao nakakinig, nagtanggap kaagad sa baptism, mga kauturan.
So sa tatlong lugar na ano ako mga kapatid, natuwa talaga sa Panginoon dahil pinag-agawan nila, dito ka na lang magpatayo ng church, dito ka na lang sa amin sa church. But siyempre mga kapatid tayo, kailangan natin mag-pray muna sa leading ng Panginoon. Praise God. So, nag-pray ako mga kapatid kung saan. So may isang kapatid, sabi ko, Lord, kung may mag-offer dito na magbigay ng lupa, doon ako magpatayo. So praise the Lord. Yung may isang nag-offer din mga kapatid doon sa lugar na yun, sabi niya, pastora, sorry mga kapatid totoo, kailangan ng mas mataas na sa kanila, kaya para mag-lead sa kanila, kasi tribo sila mga kapatid, hindi sila na-expose sa bayan. Hindi sila kape nga pinabalot nila, tinatago nila kasi ngayon lang sila nakatikim ng ganong kasarap na kape. So, ganon sila, mga lahi, mga kapatid, wala. Yung mga anak nila doon, mga kapatid, kahit 13 years old na, hindi pa nga nakarating sa eskwelahan. Kaya ang daming trabaho ang ginawa ko doon, mga kapatid. Magtuturo pa ng EBC para lang makapagsulat ang mga bata, mga katulad. Pero yun na masabi ko mga kapatiran, ang sarap ng buhay talaga. Pero kung ipadala ka talaga ng Panginoon sa field, noon hindi ako marunong kumanta, pero doon napilitan po ako kumanta. Noon hindi ako pwede mag-MC, ngayon naging MC na mga kapatid. Noon hindi ako marunong mag-preach. Ewan ko kung marunong pa kung dito sa inyong level. Ngayon mga kapatid, nakapag-preach na rin ako. Iyak-iyak ako natin. Kaya sabi ko, Lord, grade 6 lang ako, gawin mo pa ako tagawali. Sabi ko, kaya ko kaya. So, but praise God, Lord. Sinabi nga kanya si Sir Nancy, huwag kang magreklamo kung ano lang ang nagtapos mo. Kaya ang Diyos hindi pa natapos. Praise God. Hallelujah. So doon ang nangyari mga kapatid is, ang mga bata doon, tinuturuan namin kasi kawawa naman. Mga binatilyo na hindi pa marunong magsulat ng kahit isang litra. So pinagtiyatsagaan namin, turuan sila mga kapatid, yun ang kabigatan. Pero pinibila namin ng mga supply para lang magamit nila doon. Hindi ba nila alam kung anong mga color. So binibigyan pa namin kung itong color, turuan mo pa, yun ang ikukulor nila. So salamat sa Diyos kasi pati yun mga kapatid na gagawa namin. So, pagkatapos yun mga kapatid, ang pinakalungkot doon is weekend. Dudukot ako sa bulsa ko. Yung sinabi ko ba, parang mababaw to Wala talaga kasi bawat namin punta mga kapatid, kailangan may 2,000, 3,000 ako sa daming papakainin mo. Kasi mahirap na hindi mo pakainin mga kapatid kasi sa kabilang bundok siya, manggaling, mamaya mag-collapse, hindi na magbalik, di mawalan ka ng member. So yun ang ginagawa ko mga kapatid, every weekend. So salamat sa Diyos kay bago pa ako umuwi, may pinatayo kami doon na ng asawa ko ng, hindi ko alam kung alam nyo to, Wi-Fi, Bindu Wi-Fi. Yung sa bukid nga kahit wala ka doon signal, pag nakahulog ka doon ng piso or 5, piso Wi-Fi. So nagkaroon ako ng 18 units mga kapatid. So, at saka nakapaano ako ng tower bago ako umuwi. So yun ang pinagkikitaan namin. Pag medyo wala na kami, utusan ko yung asawa ko, sabi ko, pakibuksan mo naman doon ng 3 Wi-Fi. 3 lang. Kasi, sabi ko 3. Kasi wala kami baunin. So, kailangan namin talaga magdala ng pagkain, mga kapatid. Kaya maawa ka man sa kanila. Maawa ka talaga. Kaya kahit kami hindi na kumakain ng masarap, basta makadala lang kami ng pagkain doon sa bundok. Kasi ang kasayahan namin, mga kapatid, hindi sa masarap na pagkain, kundi sa mga taong nakikita namin, mga kapatid, nga hunger sila sa Panginoon. So, yun ang ginagawa namin every weekend. Kailangan may 3,000 to 4,000 para dalhin doon sa bukid. Minsan yung malalaking manok, bibilhan lang namin yan ng munggo, lagyan ng ubad. Ay, mga 50 tao nang pwede kumain. So praise God. At least nakakain sila mga kauturan. So doon na nabalita na mga kapatid yung church. Sabi niya, bakit nakakaiba itong church? Salamat sa Diyos sa pag-supply niya dahil kung sa akin lang mga kapatid, hindi ko kaya gawin yun. Hallelujah. Wala talaga. Kasi wala naman ako ganong pirang inuwi, mga kapatid, dahil ginastos ko man sa kanser. So, tama-tama lang umuwi ako, but praise God, doon ako natuwa, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon. Simpleng buhay, but doon ko naramdaman ang kalma, yung kalmado ka, relax. Parang, lalo na sa bundok ako, mga kapatid, kay malamig doon, may fog. Pakiramdam ko, parang ayaw ko na umalis doon. Doon na talaga siguro ako nilagay ng Panginoon. So, praise God. Maganda pa nga, kapatid, ang ginawa ng Panginoon. So, sa ngayon, patuloy kami nagsisimba doon at
Nagpipellowship ng mga kapatid. May service na. Ginagaya-gaya ko na dito sa Singapore, mga kapatid. May birthday celebration naman kami doon, mga kapatid. Praise God. Salamat, Pastor. Marami kaya, mga kapatid, ang encourage ko sa inyo habang nandito kayo. Hallelujah. Mag-imbak kayo, mga kapatid, kay pag-uwi nyo doon. Doon nyo i-apply. Praise God. Kasi ang mga kaluluwa doon, mga kapatid, kung halimbawa, totoo yung sabi nga, sino pa ba ang tatawagin ng Diyos? Yung mga tao na wala sang katotohanan nga nagsimba sa tatlong Diyos o tayo na mayroon katotohanan nga isang Diyos ang ating sinisimba? Ibigay ba natin sa kanila? Kita, mga kapatid, ang tinawag ng Diyos. Hallelujah. Yun nga, sabi ko, hinog ang mga, kahit dito kayo, mga kapatid, very urgent calling ng Panginoon ngayon sa atin. Kahit saan tayong lugar. Tanan nga lugar may kaluluwa, mga kapatid. Singaporean man, Pilipino man, tribo man, mga kapatid. But bawat isa sa atin, mga kapatid, there is a higher calling at urgent calling sa mga panahon ngayon, mga kapatid, sa mga kaluluwa. Kasi nakita na natin ang huling panahon, mga kapatid. Kaya sabihin mo, hindi ko gift ang evangelism. Hindi po ako maniwala dyan nga wala ka gift sa evangelism. Maraming mga bagay ginawa ang Diyos sa buhay mo. I-testimony mo, mga kapatid, sa mga makasalamuha mong tao. Kaya iyaan ang pag-testimony mo praise God. Ang dami-dami kasi lang kung ikwento ko lang, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, di tayo matapos dito. Pero piliin ko lang talaga na ma-excited kayo. So praise God. Nung pag-uwi ko noon, mga kapatid, nung unang pag-uwi pa, wala pa ko cancer noon, pero masipag na ako mag-mission. Pag-uwi ko, mga kapatid, doon, nag-mission ako, tapos yung church na sinisimbahan ko, nagsama rin sila, mga kapatid. So dumala kami ng malaking kawa, at bumili ka ng malalaking manok, dinala namin sa bukid, at saka noodles, fresh noodles, dinala namin sa bukid, at nagluto kami. Nag-mission ulit kami doon sa isang place, mga kapatid. But doon, totoo nga pala, kahit hindi mo gustuin kung ang Diyos ang magpadala sa iyo, ipadala ka niya pa, there's purpose. Ipadala niya nga, walang purpose, kundi ipadala ka niya na there's purpose, mga kauturan. So praise God, nung dumating ako sa lugar na yun, mga kapatid, nagdaos rin kami ng, mahilig kasi ako, Pastor, si Sir Nancy, yung care group, di ba, nung dati. So ganun rin ang ginawa ko doon nang dumating ako. May isang kapatiran, hindi pa sa kapatiran pala, hindi pa convert. Malaki na ang tiyan, mga katulad, tapos naninilaw na siya talaga na mamamatay. So sa kanilang tribo, basta na ganun ka na nga tagamutayong ka na ginagawan ka na nila kabaong. Kasi yung tinatapas na nila yung kahoy, tapos yung tinitigib, nilagari, sila mismo, buhay pa yung kanilang basta alam na nilang mamatay, gagawa na nila ng kabaong para pagpamatay, hihiga na lang nila kaagad. Hindi totoo yan, real na, mga kapatid, kahit magtanong kayo doon. Kag sa kanila, andyan pa ang tao na nakatayo-tayo pa, basta alam nila na maano ng sakit, gagawa na nila kabaong yun. Tapos, kung mamatay ang makabag-anak nila, ilibing sa kanilang mga, hindi bakuran sa kanilang mga farm. Doon, kaya makita mo doon, maraming nitso sa mga farm nila kasi silang mga tao nga hindi sila pumupunta sa patag, sa bundok lang sila talaga. So, by the time, mga kapatid, hindi ko alam kung anong pangailangan by the time. So may nag-pre-request na siya. Sabi niya may ginagawa na siyang kabaong. Sabi ko, nakatakot naman kasi buhay pag ginapagawa ng kabaong. So sabi niya, sister, ipag-pray natin. Sabi ko, sige, pag-pray natin. Pero totoo, mga kapatid, na ang kamay ng Diyos ay maging kamay mo sa mga gawain, mga katuran. Yung tao na yung mamatay nga, may kabaong na pinag-pray namin. Tapos, pagkatapos, mga kapatid, naramdaman niya na parang may umalis sa buong katawan niya, na something na parang umalis sa katawan niya. Yung siguro ang sakit or anong klaseng sakit niya dahil lumubo ang tiyan niya. Gumaling na siya, sa madaling sabi, gumaling siya, mga kapatid, instant by the time na pinag-pray namin, mga kapatid. But there's a good news, mga kapatid. Kung may good news sa kanyang kagalingan, may good news pang nangyari sa buhay niya. Hindi siya nakatapos, mga kapatid, ng pag-aaral. Siguro grade 2 or grade 3 lang siya. Pero ngayon, mga kapatid, siya ang buhay na witness ginawa ng Panginoon. Siya ngayon ay isang malaking sikat na pastor na ngayon sa mga tribo nila. Praise God.
Hindi siya marunong magbasa, pero ngayon nang narinig ko siya mag-preach, mga very fluent na siya magbasa. So, no excuse mga katuran. No excuse. Kasi ako dati nag-excuse rin ako. Pero yung mama na yun, walang excuse. Grade 3 lang siya. Pero pag nag-preach siya, mga kapatid, napaka-powerful ang preaching niya. Kasi yun talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Praise God. Hindi siya tinapos doon sa kabaong. Kagaya ko, hindi niya rin tinapos sa cancer. May tapusin ang Panginoon sa gawain. Praise God.